Breaking news po tayo mga kababayan ha. Itong si Attorney Siloy Garapal. Ay, Garapil pala ha. Ang Secretary General po ng House of Representatives. Hindi po tinanggap ang i-file na impeachment complaint laban kay Pangulong BBM. At ayon dito sa mga abogado po ng Magnificent Seven ay nauna na daw pong nag-file ng impeachment ang mga Makabayan Black at ito po ay hindi daw po tinanggap dahil wala daw po itong si Attorney Siloy Garapel. Garapel ba to? Garapal. Mukhang bagay to, Garapal. At ito namang Magnificent Seven, ang sabi nila, antayin daw nila, baka nag-lunch break lang, antayin nila hanggang darating daw at parang hindi yata dumating. At pakinggan po natin at panoorin ito pong video na papalabas natin. Ito po ay courtesy of Attorney Respicio. Kasama rin po dito si Attorney Respicio pito po to sila ang nag-file po ng impeachment complaint laban kay Pangulong BBM. Isa dito ay si dating Congressman Mike Defensor, si Miss Cathy Binag, saka si Congressman Jing Paras, at siyempre si Attorney Ferdinand Topacio at Attorney Respicio at itong si Attorney Luna at saka si Attorney General Garcia. Ito na po ang video. Sabay-sabay po nating panoorin at magkomento po kayo dyan kung ano pong tingin nyo dyan sa hindi pagtanggap ng naturang impeachment complaint na i-file po ng Magnificent Seven. Governor Chavit, ano yung masasabi mo sa nangyari kanina sa loob? Magkasama tayo doon. Ano masasabi natin sa 5K followers natin? Live. Ano maintindihan nangyari sa loob? Basta ako, bagong dating lang, galing ako sa Ilocos Norte, probinsya ni President Marcos. Walang matino na project, puro bus project, at Naku po. siya nagsabi, maya kayo, puro pampak at guni-guni. Tama siya, sa Ilocos Norte. Wala akong makita, kagaling ko lang doon. Puro palpak at bus project. Nasa Ilocos Norte, wala probinsya niya. Distrito ni Sandro, saka ni Parpa. Wala kayong makita, kagaling ko lang doon. So, let's go. Ito po ay yung maliwanag na naluloko na tayo. Yun ang maliwanag na maliwanag. Hindi natin mag-physical. Siya nagsabi, palpak. Nagsabi dyan ni itong si dating Gobernador Chavit Singson, maliwanag na niluloko lang tayo. Totoo naman eh. Siya nagsabi, he built 5,500 flood control project. Wala. Mag-isang pulisa. Yung luggage na lang sa luggage. O yung una mo, tinanggal, pinahapos sa nung nangyari. Ayan yung nasa harap ko si ano po yan. Unang nagsasalita na. Mike Defensor at saka si Jing Paras, ang mga dating mga congressman. Guys. So, kaninang umaga, Eh, mga mic lang, sir. Wait lang, sir. Mike Defensor. Mike. Mike Defensor. Palipat yan. Mike. Pa-explain din ng ribbon. Impeach. kalokohan niya pronto pa. Boy, paliwanag muna natin yung pag-file at ba, ano nangyari. Kaninang umaga, nagkaroon kami ng pag-uusap ng mga kasama sa Makabayan Black na banggit na sa amin na opisyal na hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint. Kaya Nako po. kami may
prepared statement na kami tungkol dito sa ginawa dahil na-anticipate na namin na talaga magkakaproblema sa mismo pag-file namin. At katulad nga na nangyari, at na-anticipate namin, gano'n nga. So if I will be allowed to read the statement, to be clear, distribute na lang siguro. The refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. Ayay. Under the Constitution, the House of Representatives has the sole power to initiate impeachment proceedings. The rules of the House explicitly provide a ministerial duty for the Office of the Secretary General to receive and record impeachment complaints that are duly filed. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself and denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. If I may repeat that, by refusing, it denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. Impeachment is not a political favor. It is a constitutional right. It is the only formal process through which citizens, through their representatives, can seek accountability from the highest official of the land. To block this process is not merely procedural error. It is a constitutional violation, an obstruction of a lawful remedy, and a direct assault on the people's right to petition government for redress of grievances. The House of Representatives exists to serve the people, not to shield those in power from scrutiny. The rules are clear. The Constitution is clear. The duty is clear. And no office has the authority to silence the people's voice. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. If I may distribute this. Sir, question. Madagdag ko lang. Yung impeachment complaint is actually a people's complaint. Yung nagsasalita niyan si ano yan, Kailangan ni General pigilan Garcia. ang reklamo ng taong bayan. It's a people's complaint. It's a constitutional process na nasa constitution natin na pinoprovide para sa ating lahat. So, anong masasabi niya hindi tinanggap yung impeachment complaint? Hindi tinanggap. Hindi, yun nga, sa hindi pagtanggap nila, it is not only a violation of the rules, but of course of the Constitution. At mas mahalaga, ito lang kasi ang paraan ng taong bayan na magreklamo sa nakaupong Pangulo. Hindi ka pwedeng mag-file sa ombudsman, hindi ka pwedeng mag-file sa korte. Sa ginawa nilang to, pero tinatanggal nila yung karapatan ng taong bayan na magkaroon ng maayos, legal na pagreklamo doon sa nakikitang problema sa nakaupong presidente. May ginawa nyo rin ba yung ginawa ng Makabayan kanina na nag-iwan kayo ng kopya ng complaint sa Office of the SecGen? Hindi. Nag-iwan kami, wait. Okay. Nag-iwan kami, pero hindi nila tinanggap. We attempted, and we Pero yung sa Makabayan, tinanggap. possible conversation we had with So as a copy of your complaint is not inside the Office of the SecGen? hindi nila tinanggap. We will be discussing this at another time. Ang tingin namin, ang dapat natin pag-usapan ngayon, yung mismo, kasi yung sa maraming pagkakataon sa Korte Suprema, may decision na about impeachment complaints. In fact, the recent decision was on the Vice President. At mabigat tong hindi pagtanggap, hindi namin maintindihan kasi hindi naman si Secretary General Cheloy ang sinasabi ng Saligang Batas. Ang sinasabi ng Saligang Batas, yung opisina. Dapat i-receive nila yun. Sir, but very briefly, betrayal of public trust po ba ito? Paglabag sa konstitusyon? Sino po complainant? Our, Sa iba pa umiyak. Parang kakanta eh. Sino yung ano? Parang kakanta. Wait lang. kasi ako paus our impeachment complaint Parang kakanta. encompasses almost all the ground except for treason.
and bribery, I guess. But culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, high crimes. These are all embodied in our complaint against Marcos Jr. Ano yung offenses, sir? Offenses. Ano yung offenses? Sa ngayon, we will call for a press conference tomorrow. Press con kami para Para i-discuss yung details, pero sa ngayon yung statement namin. Ang hindi Endorser pa lang, sir. Endorser. Pati yung endorser. Kasi may endorser kami nandito. Pero siyempre, tatlo. Siyempre, nung nakita namin, nung na-inform kami na Makabayan Black, and may mga kasama tayo sa Committee on Rules dun sa nangyari, medyo nagulat na kami. In fact, nakita nyo naman, malay-malita yung dala namin. Pero kung ganito yung mangyari, napakapangit naman. Hindi maganda. Sigurado kami, yung first impeachment complaint is a scam complaint. At yung Makabayan Black, genuine complaint yun. Sinusuportahan din namin yun. Yung complaint namin is a genuine complaint, full of evidences, dapat tinanggap ng Congress. Sir, sorry, bakit tayo bang i-divulge yung complainant? Ayaw ni Jing ako mag-conclude. Pero pag-isipan pa namin. Pero as of now, dapat it should have been accepted, period. Sir, for the records, ilan at... No, they're not. No, they're not. Sir, ilan ang complainants at sino-sino? For the record. Ang mga complainants. read the complainants? Yes. Oh, yes. Okay. O kasi pwede naman siguro, 'di ba? Imposible naman siguro 'yan na itong si Attorney Garapel walang assistant 'yan, 'di ba? Kung halimbawa wala diyan si Sikjen, meron naman sigurong assistant diyan na pwedeng tumanggap ng kanilang complaint. Bakit ayaw tanggapin? Bagay yan sa kanta na sinasabi na di ko kayang tanggapin. Lipat lang muna. Wait lang. Dito na sa tayo nila ng isa. Attorney na lang pala lumipat. Para ano? High crimes, graft and corruption. The complainant in this case entitled in the matter of the impeachment of Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Manuelito de los Reyes Luna, yours truly, Jacinto V. Paras, Ferdinand Estopacio, Michael T. Defensor, Harold Respicio, Mary Catherine Diaz Binag, and Virgilio R. Garcia. Is it fair to call you supporters of the Vice President? Is it fair to call supporters of the Vice President? We are not supporters of the President. Of the Vice President. Of the Vice President. We are not supporters of the President, but we respect the office of the Vice President because he's the elected official of the land, second highest official of the land. We are citizens of the Philippines and we are exercising our constitutional duty to file this impeachment to question the betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and graft and corruption and other high crimes of the incumbent President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand R. Marcos Jr. Pero is it right to say na kayo po ay pro-Duterte group na nag-file? Irrelevant yan eh. Because this is not ano. Sasaluhin kita, kuya. Saan ka? Pro-Philippines? Pro-people? I'm just Yeah, that's why I'm asking the same question. I'm asking Bukas na mag-press Can I just con. answer that? This is a people's complaint. Ito namang isa, nagpapahalata no? Gusto talaga nilang i-connect na naman ito sa mga Duterte. Kaya tinatanong na kayo po ba ay mga supporters ni Duterte? Bakit ba? Kung halimbawa supporters ni Duterte, hindi na po pwede mag-file ng complaint, impeachment complaint laban sa Pangulo. Di ba? Yung unang i-final na impeachment complaint, nagkakaroon ng agam-agam na ito'y galing na di umano ang nag-file po ng impeachment ay isang abogado ni di umano ni Madam Lisa. So ito pinipilit nila kukunik na naman nila ito sa mga Duterte. Lahat na lang ng mga
tawag nito, mga hindi maganda or para lang masira si VP Sara. Kinukunik na naman nila ito sa mga Duterte. Complaint. This is a people's complaint. Wala. This is a complaint of the people of the Republic of the Philippines. Sir, bakit? Excuse us. Sorry. Tomorrow we will have a meeting of the ribbon. Yung ribbon, please. Sir, ribbon. The ribbon. Impeach. 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 Meron man pala eh. This is the same color of ribbon that we wore during... Hindi mo Kaya nalaman nila, sir. Nakaupo na yun. Hindi ba yung ribbon? Yung mic kasi, sir. Okay, go ahead. Actually, this is the same color of ribbon that we wore during the successful impeachment of then COMELEC Chairman Andres Bautista Jr. Impeach to eh. Impeach. Yun lang. Sir, bakit bawal pa i-reveal kung sino yung endorsers, sir? Bakit bawal pa i-reveal kung sino yung endorsers? Ayaw ba nila until received, syempre. Sir, anong particular act? Dali, picture, hawakan yung mga complaint. Oo, sir, related ba sa budget? Related sa infra budget? Related ba sa infra budget? Sir, pwede bang sa complainants nila? We would also like to thank Manong Chavit Simpson for the moral support. Moral support lang. Complainant also. Hindi, syempre, moral support din. Complainant ba si Gov? Go. Complainant si Go. Wala kasi siya, sir, dun sa listahan. Doon sa ano. Mare, Sir, wala siya sa Governor is part of the listahan. impeachment of the complainant. Attorney Respicio. Pwede ba kayo? Sir, is that Magnificent Seven. infra budget? All the budget. The entire budget. All the violations. 2023 to Hindi, para lang, overview lang. Pagka ganun yung complaint. 2023 GA, 2024 GA, 2025 GA. Paki-forward Included yung 24. yung 25. complaint. Attorney. Dapat sila, hinahala sila eh. upon the request, we have to respect their wishes. Thank you everyone. Salamat. Paki-forward lang yung complaint. No, the complaint, ganun nyo, medyo malay. Yan. Yun po ang nakuha nating clip guys tungkol po dyan sa sinasabing hindi pagtanggap ng impeachment complaint laban kay BBM sa opisina po ng Secretary General na si Attorney Siloy Garafel. At abangan po natin mga kababayan yung sunod po na mga mangyayari. At may balita pala tayo na ito pong si anong tawag nito? Kasi hanapin natin itong post ni Sir G. Sonsa. Kaya kunting ano lang to, kunting tawag nito. Kunting balita lang. Ito yung post ni Jason. Sa Bungit was rushed to the hospital. Hindi ito prank at fake news so ibig sabihin nadala sa ospital si Bungit. At ito meron pa siyang isang post na arrhythmia. Paano ba pagbasa dito? Walang habas na batak at pagpupuyat dulot ay malubhang kakapusan ng hininga at pintig ng puso. Yun po ang isa pa sa breaking news. At mga kababayan, maraming salamat sa inyong panunood at abangan po natin bukas. Meron pong press conference po. Ito pong Magnificent Seven. Maraming salamat po at huwag po natin kalimutan
share, like at subscribe po para po marami pong makapanood sa balita na ito na hindi tinanggap ang impeachment complaint laban kay BBM ng Secretary General na si Attorney Siloy Garafel. Maraming salamat. Bye-bye.